naglilingkod sa Kanya. At ang ginagawa nating paglilingkod ngayon, gaya ng sabi ng message, we are here to bring Christ to the people, not to condemn the people. Yan, nandito tayo para dalhin natin si Kristo sa mga kaibigan, sa mga kakilala natin, at hindi para sila ay husgahan o kaya i-condemn. Noong naglilingkod tayo, ayon din sa mensahe na dala-dala natin, sinasabi natin noon sa tao na magsisi kayo. Maglingkod kayo kay Lord dahil kung hindi nyo gagawin yan, kayo ay maiimpyerno. Yan po yung mga mensahe natin noon. Hinihila natin ang tao, inaakay natin ang tao, at sinasabi natin, kung hindi nila gagawin ito, sila ay maiimpyerno. Subalit ngayon, nangangaral tayo, inaakay natin sila, sinasabi natin mag-repent sila, mag-serve sila kay Lord. At ang mensahe ngayon na sinasabi natin ay para ma-pull out sila sa kalagayan ng impyerno at upang sila ay maranasan nila ang tinatawag na kalagayan ng langit. Parang yung awit na fly to another dimension in heavenly places in Christ Jesus. So, repent, serve the Lord para ma-pull out ang sino man mula sa condition ng hell to a condition of heaven. Parang yung tinatawag na katanungan, isang tanong sabi niya, kung hindi ako tatanggap at maglilingkod kay Lord, mapupunta ba ako sa impyerno? Diba, yan yung mga tanong. O kaya may tanong na, kung hindi ko ba titigilan ang paninigarilyo, pag-inom, ako ba ay mapupunta sa impyerno? Ang sagot natin noon, oo. Pero ngayon, hindi. Bakit? Dahil hindi ka lang mapupunta sa impyerno, but ang kalagayan mo nandun na sa impyerno. Yan. Dahil ang isang kalagayan ng nasa impyerno, sabi ng message, have not awakened in spiritual understanding at wala siyang kaalam-alam about sa present na ginagawa, kinikilos ng ating Panginoon sa kanyang panahon. Yan. Yun pala ang kalagayan ng hindi naglilingkod kay Lord. Siya ay nasa condition ng hell sapagkat wala siyang understanding about spiritual na bagay, wala siyang understanding kung sino siya, yet sa mga naglilingkod, lalong-lalo na sa mga nasa present truth, we are living in heaven at mayroon tayong higher level of understanding sa salita ng ating Panginoon. Yung Bible, naging bagong Biblia sa atin, and that is because sa present revelation ni Lord na ipinapahayag sa atin. Katulad po sa tinatawag na light
at darkness. Sa buhay natin, mayroon tayong tinatawag na light and darkness. At yung light na pinag-uusapan po natin, yan po yung bagong buhay na dumating sa atin, our new life in Christ, na nangyari ito nung tayo ay tumanggap kay Lord, tinanggap natin ang kanyang present truth sa ating kapanahunan at naranasan natin ang tinatawag na bagong kapananakan at doon naganap sa atin ang tinatawag na new life in Christ at tayo ngayon ay nasa liwanag. So yung darkness naman, yan yung tinatawag na old life natin na ito ay namanan natin sa ating natural birth. Kaya may sinabi sa John chapter 3 na we must be born again. Dahil yung kapananakan natin sa natural, hindi yan talaga ang pinakaplano ni Lord para mag-multiply ang sons and daughters of God. At yan ay sa pamagitan ng spoken word. Kaya ang ating Panginoon ay dinala niya tayo sa tinatawag na preaching of the word para doon maganap yung tinatawag na pagpapahayag ng kanyang salita at through spoken word, tatanggapin natin ito at pagkatapos may i-apply sa atin ang tinatawag na born again experience. Now, sabi ng message, we do not discard our darkness, but we use it for a background. Katulad po dito sa naka-drawing. Yan. Ito po yung tinatawag na canvas. So, sa tinatawag na canvas o kaya frame, nandun po yung drawing, dito natin kukunin yung sinabi ng quotation, we do not discard our darkness, but we use it for a background. Yan. Ito po yung nakikita po nating itim. Yan po yung darkness na kalagayan po natin. At ito po ay darkness nung unang panahon nung hindi pa tayo naglilingkod sa Kanya. Yan ang kalagayan natin. Yan ang buhay natin noong wala pa tayo kay Lord, nung hindi pa tayo tumanggap sa Kanya at naglingkod sa Kanya. Tayo ay nasa darkness na kalagayan. Tayo yung nasa kalagayang die. Sapagkat sa panahong ito, tayo ay nabubuhay sa tinatawag na kalayawan. So tayo po ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Subalit, nung tayo ay tumanggap sa Kanya, na bago ang takbo ng ating buhay, ngayon, nandito na tayo sa kalagayang light. Yung pong bulaklak na nakikita po natin, ito ngayon ang kalagayan natin at present, pwede na po natin sabihin at i-connect sa atin yung sinabi ng Bible na we are the light of the world. Bakit? Sapagkat nasa atin ang salita ng ating Panginoon na siyang liwanag dito sa sanlibutan ito dahil nung wala pa sa atin ang kanyang salita, tayo ay naglalakad sa kalagayang nasa kadiliman. Subalit ngayon, naglalakad tayo
in a condition na nasa liwanag sapagkat nasa atin ang kanyang salita na gumagabay sa atin habang naglalakbay tayo dito, nakikita natin ang dinadaanan natin. So, ito ngayon ang buhay natin. At dito sa tinatawag na darkness ng buhay natin, hindi po natin dinisregard, sabi ng quotation, we do not discard our darkness, but we use it for a background. Yan. Ibig sabihin, pag sinabi natin use it as a background, ibig sabihin, ito yung nagsisilbing mensahe sa buhay natin na noong tayo ay nasa kadiliman, naranasan natin ito, alam natin yung condition natin, alam natin kung anong klaseng buhay mayroon tayo nung tayo ay nasa darkness ng buhay natin sa tinatawag na old life natin. At ito ngayon ang nagbibigay sa atin ng inspiration o nagbigay sa atin ng tinatawag na understanding o yung tinatawag na pagkaunawa about sa tinatawag na contrast ng darkness at ng light. So dahil sa darkness ng buhay natin, na-appreciate natin ngayon ang liwanag na kinikilos natin, na ginagalawan natin sapagkat kung wala po yung darkness sa buhay natin, hindi natin maunawaan yung liwanag na pinapayat sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, yung darkness, old life natin, itong nagsisilbing background natin para makita natin ang liwanag ng ating Panginoon. Amen. The light of the gospel. Okay, tuloy po natin. Sa mensahe natin ngayon about moment, ang buhay natin ngayon in our present life, in a moment ng buhay natin, hindi na po yung background, hindi na po yung dark side, yan, hindi na po yung tinatawag na darkness, o hindi na yung termino ngayon na throwback, di ba? Uso ngayon yung mga throwback, yung mga picture natin na daan, yan, mga throwback, yung mga parang istorya natin nung nagdaan. So, hindi na natin in the message, i-apply natin ito, hindi na ito ang ginagamit natin. But, it is all about the image of light. Ito pong bulaklak na nakikita po natin, dito na tayo ngayon nabubuhay. Dito na tayo ngayon gumagawa, at ito na ngayon yung tinatawag na pagkatao natin. At ito na ngayon yung sinasabi nating lahi ng ating Panginoon. Yan. Yan ngayon yung buhay natin. At habang nagpapatuloy tayo sa liwanag ng ating buhay, at habang tayo ay nagpapatuloy sa tinatawag na present moment ng ating Panginoon, present truth, at yan nga po yung tinatawag na the message of the testaments, yan po yung present truth, yan po yung tinatawag na present moment ng mensahe ng ating Panginoon. Habang nagpapatuloy po tayo dito, then ang liwanag ng ating buhay ay patuloy na nagliliwanag.
kumbaga yung sinabi ng isang mensahe na more greater light ang mararanasan natin o makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon, if we step up to the mirror and look the person standing there, diba, tatayo tayo sa salamin at titignan natin ang ating itsura doon, ang ating larawan. Ang makikita natin, sabi ng mensahe, ay yung larawan mo, yung itsura mo, at yan yung tinatawag na great person na nakikita mo ngayon doon sa salamin. Dahil ang nakikita po natin ngayon ay hindi na po yung dark side na kalagayan po natin, but yung light side. Ito ngayon yung tinatawag na great person na nakikita natin ngayon sa salamin. At tayo po ay naging great because we are free serving the Lord. Yan. Ito po yung kalagayan natin. Kasi nung tayo ay nasa dark side, hindi po tayo malayang naglilingkod kay Lord. Maraming mga humahadlang. Iba't ibang klaseng hadlang at ikaw mismo, ako mismo ang nakakaalam kung ano yung mga humahadlang sa ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit ngayon, in our light side na paglilingkod kay God, dito ngayon ay binigyan tayo ng tinatawag na kalayaan. Na yung kalayaan na yan ay kung anuman yung nakikita natin hadlang in our dark side na pamumuhay, ito ngayon ay ating ino-overcome. Yan po yung ibig sabihin na tayo ay naging malaya, pinalaya tayo ni Lord na naglilingkod sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng overcoming spirit para ma-overcome natin yung mga humahadlang sa ginagawa nating paglilingkod. Amen. Diba, noon meron tayong mga alibis. Meron tayong mga parang inilalagay sa ating daanan na siyang nagiging dahilan natin para hindi tayo makapaglingkod o para hindi makadalo sa gawain ng ating Panginoon. Maalala ko yung isang kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan. Ngayon, yun yung buhay natin in our dark side. Marami tayong dahilan dahil ayaw natin. Pero ngayon, dahil gusto natin, kaya yung mga dahilan ay sinisit aside natin, ino-overcome natin, at doon ngayon, nakikita natin ang ating sarili na naging malaya, na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Dahil sabi ng mensahe, ang great life na nagmamanifest sa buhay natin ay yung malaya tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Then sabi dito, we have been set free and are the greatest person in our life. So tayo pinalaya at tayo ngayon ay naging great person sa buhay natin. Now, bakit yung pagiging malaya natin sa paglilingkod kay Lord, dito tayo naging dakila?
Hindi ba pwede yung tayo ay naging spoken word body? Kaya tayo ay naging great person? O hindi ba yung tayo ay na-justified, na-sanctified, na-glorified? Hindi ba yun ang pwede nating ikabit ng mga pananalita para masabi natin na tayo ay great person ngayon sa harapan ng ating Panginoon? Pwede rin, kaya lang, pwede kang, mayroon kang spoken word body, justified, sanctified, glorified, na nandun ka lang sa bahay mo at hindi ka naglilingkod, nakikipag-fellowship sa ating Panginoon through brothers and sisters natin. Diba? Pwede ganun yung kalagayan natin, but mas dakilang bagay kung malaya tayo na naglilingkod kay God, malaya nating ipinapakita ang ating pagiging tunay na mananampalataya, malaya nating nilalagay ang ating sarili kasama ng ating kapwa mananampalataya, at doon ay nai-enjoy natin. Diba sabi ng message, enjoy life. So, ang isang way para ma-enjoy natin ang buhay natin ito ay yung nandun tayo sa gawain ni Lord, malaya tayong nagpupuri sa Kanya, malaya tayong sumasamba sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, at iba pang mga bagay ng part ng ating paglilingkod, then, nai-enjoy natin ngayon ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Diba yung mensahe natin noon na enjoy life sa kalagayang without compromising. Yan. Diba yan ay isang dakilang bagay na nag-i-enjoy tayo in our life na hindi tayo nakikipag-compromise sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Kumbaga, nandun pa rin, straight pa rin tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. So, ang pagiging free natin na nagsiserve kay Lord, ito yung tinatawag na great things. Kaya, dito tayo naging great person na naglilingkod sa ating Panginoon. Gaya ng sabi ng Scripture, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Yan. Pag sinabing servant, servant is serving the Lord, at nagserve tayo kay God with a humble heart, humble spirit, at habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, iniisip natin yung mga simple, yung mga totoong bagay, mga little things na ginagawa natin, but ito ay nagdudulot ng dakilang bagay sa ating kapwa. So, we serve the Lord, at sa paglilingkod natin, iniisip natin yung mga simpleng bagay. Iniisip natin yung mga little things. Yet, ang epekto nito, ang dulot nito sa sino mang tatanggap doon sa mga maliliit na bagay na ipinapahayag natin sa tinatawag na paglilingkod sa mga maniniwala sa buhay na yan, sila rin ay magiging dakila sa harapan ng ating Panginoon. Bakit sila magiging dakila? Sapagkat sila rin ay magiging katulad natin na magiging malaya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan po yung great things. Okay. Now, konti po ito, last po ito. Sabi ng message, ang paglilingkod natin ngayon, we walk by faith, side by side.
Yan, naglilingkod tayo ngayon kay Lord. Hawak natin ang kanyang kapahayagan at lumalakad tayo side by side. Anong ibig sabihin? Yung faith na hawak natin, ginagamit natin ito side by side sa buhay natin, at yan ay sa tinatawag na in the church and in outside the church, at doon po sa tinatawag na sa sangkatauhan, sa tinatawag na humanity. So yan ngayon ang ginagawa nating paglilingkod. In the church at sa lahat ng sangkatauhan. Na ang mga bagay na ito na ginagawa natin, alam natin, it is our ministry at ito ay isang responsibility, at yung responsibility na yan, sabi ng message, nagiging responsive na po tayo dito. Amen. Na ang iniisip natin ngayon ay yung kapakanan ng iba. Hindi na po yung tinatawag na sarili nating kapakanan. Maaaring iniisip natin, di ba ginagawa na rin natin ito noon? Yes, in the church, then outside in the church, mayroon tayong door knocking, mayroon tayong tinatawag na Bible studies, at ginagawa natin yun. Kaya lang, noong mga nagdaang panahon, ang iniisip natin ay yung tinatawag na salitang macro. O yung tinatawag na ginagawa natin yan para dumami tayo. Mayroon pang ang termino noon na kinakailangan tayo ay makabingwit ng malaking isda. Diba? Yun yung mga thoughts, yung mga unang panahon. Kailangan mayroon tayong mahuling malalaking isda. Kasi ang iniisip natin noon ay para magparami, para yung tinatawag na maging mayaman tayo. Kaya nga minsan nakakalungkot, yung dati mong kakilala, pag nagkita kayo, sasabihin niya, ano, mayaman ka na ba? Akala nila ang ginagawa natin paglilingkod ay para magpayaman o kaya para yumaman. Hindi nila nakita na yung mga bagay na ito na ginagawa natin ngayon ay para sa kapakanan ng iba. Amen. Di ba minsan mayroon noon sabi niya, kung magtatights ako, di yayaman na si pastor. Di ba may mga ganung termino noon ng mga sinaunang ministry. Yan, mayroon tayong mga balita, mayroon tayong mga naririnig ng mga ganong termino. Pero hindi nila nakita, halimbawa magbigay ka ng text mo. Hindi naman ibig sabihin pag nagbigay ka ng text mo, iyayaman na yung pastor. Dahil yung ibinigay mong flights, mas nag-aabuna pa yung pastor, dahil yung naibibigay po natin ay nagagamit din natin ito sa ministry ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya, yung mga ganong termino, yan ay mga old thoughts na yun ay mga nai-experience natin, at yun yung mga parang naiisip natin, magparami, magpayaman, pero ngayon hindi na. Ang iniisip na lang natin ngayon ay yung kapakanan ng bawat isa. At hindi na natin iniisip yung malalaking ministry, but ang iniisip na natin ngayon ay yung mga maliliit na ministry. At ginagawa na lang natin ito for the glory ng ating Panginoon. Kaya dito sa paglilingkod natin na tinatawag na we walk by faith, side by side, in the church
at outside the church sa tinatawag na sa sangkatauhan, at ito ay isang responsibility na iniatang ni Lord sa ating balikat dahil wala namang itong gaganap kundi tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen. Dahil hindi naman pwedeng gawin ng mga hindi naglilingkod. Hindi naman pwedeng gawin ng mga unbelievers. But tayong mga believers, tayo ng mga naglilingkod, lalong-lalo na nahawak natin ang tinatawag na present truth ng ating Panginoon. It is our responsibility, at yung responsibility na yan, tayo ngayon ay tinatawag na responsiveness. O nag-response tayo ngayon sa responsibility na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, this responsibility na ginagawa natin ay to awakening everyone para gisingin ang sino man sa tinatawag na bagong bagay ng ating Panginoon. Yun na po yung tinatawag na pinaka-concern natin. Yung ibigay sa tao, i-share sa tao, ang tinatawag na mga bagong bagay na ipinapahayag ni Lord sa ating kapanahunan. At dito ngayon, magagawa natin na gisingin ang kapwa natin. Gisingin natin ang church, gisingin natin ang sangkatauhan sa pamagitan ng mensahe ni Lord na kanyang ipinapahayag sa ating kapanahunan. Dahil kung lumang balita, hindi po natin magigising ang sinuman. Amen. Diba? Ang gospel, nasabi po natin last Sunday, ang gospel, ito po ay good news. So pag sinabing good news, kinakailangan ito ay updated na balita. Dahil kung ibabalita natin ay noong nagdaang pangkapanahunan, magbabasa tayo ng dyaryo, yung pala ay 2014, akala natin napakagandang balita, yun pala lumang dyaryo, at lumipas na yung mga balitang yon na binabasa natin. Kaya updated news, yan ang gigising ngayon sa mga tao. Yan ang kailangan natin ngayon. Kaya nga may sinabi si Apostol Pedro na hindi rin niya kinakalimutan yung mga sinaunang aral, at kung kinakailangan, sabi ni Paul, ay ipapangaral natin ito sa mga baguhan, pero sabi niya, magpapatuloy pa rin tayo sa tinatawag na kasakdalan. At yung kasakdalan na yan, yung sinabi ni Paul na let us go on unto perfection, yun din yung fulfillment ng sinabi ni Apostol Pedro patungkol sa tinatawag na presenteng katotohanan na ipinapahayag niya sa mga tao. So, it is all about present truth. Yan, hindi na po yung old concept about the rapture, but yung bagong konsepto ngayon, bagong mensahe ni Lord about the rapture. Na yung tinatawag na naranasan ni John in the book of Revelation. Si John was caught up, at siya ay na-caught up sa tinatawag na higher understanding sa salita ng ating Panginoon. So, doon po tayo na rapture. From old message, from old thoughts natin, from old life natin, ngayon, mayroon na tayong bagong buhay. So from old life na rapture tayo into a new life ng ating Panginoon. Amen. Okay. So, to awakening everyone,
maaawik sila sa bagong bagay from the Lord. And to awakening is to get an understanding sa mga bagay na alam na natin or dati na nating alam. So, ang awakening is to get an understanding. At yung understanding na yan ay dati na nating alam, pero ngayon, binibigyan tayo ng pangunawa at ito ay sa pamagitan ng experience natin. Tulad po yung sinong nanonood ng Nathaniel? Baka si Nathaniel James nanonood. Diba si Nathaniel, yung pinaserye, siya ay angel. At sabi niya, bilang angel, alam niya yung salitang luha. Diba? Subalit noon, wala pa siyang pag-unawa patungkol sa tinatawag na luha sapagkat bilang angel, hindi pa niya nararanasan ang luha. Yet, nung binigyan siya ng pagkakataon dito sa lupa at na-experience niya yung tinatawag na siya ay umiyak, and then nasabi niya, ganito pala ang luha. Diba? Kasi nagkaroon siya ngayon ng experience. Kung siya ay umiyak at tumulong kanyang luha at nasabi niya, ganito pala ang luha. Yan. Kung maging, pag nanonood tayo ng TV, sa panonood po natin, nagiging alis ko rin yung isip natin na ini-apply po natin ito sa mga spiritual na bagay. Because sabi nga ng message, natural type the spiritual. Sa mga natural things na nakikita natin, natututo tayo at mayroon itong ipinapakita regarding sa tinatawag na spiritual. Tulad yung malalaki yung patalastas na ganito pala ang sinigang. Diba? Katulad natin, alam natin yung sinigang. Pero kung hindi ka pa nakakatikim nito, hindi mo alam na ang sinigang pala maasim. So, nung nakatikim ka ngayon, nasabi mo, ganito pala ang sinigang. Yan. So, sabi ng message, we came here not to gain knowledge, but to get an understanding of what we already know. Amen. Doon sa tinatawag na pagiging as natin, di ba yung Genesis chapter 1 verse 26. Let us make man in our image and in our likeness. So yung us na yan po yung spiritual nating kalagayan at doon sabi ng message, we are angel. And then, yung man naman, diba, let us make man. Yan po yung ating earth body. Sa Genesis chapter 2 verse 7, kung ako nagkakamali. And God formed man mula sa in the dust of the earth. Kaya yung man na yan po yung ating earth body. Yung us, yan po yung ating spiritual body. Ito po yung tinatawag nating celestial at ito po yung tinatawag nating terrestrial.
Ito po yung tinatawag nating theophany. Ito rin po yung tinatawag nating the Zoe of God, the life of God na nanahan dito sa ating earth body upang sa ganon ang ating physical body ay mag-function, magkaroon ng buhay upang maranasan natin ang mga bagay-bagay na nandito sa mundo ito. Dahil kung wala ang spirit na ito, ang Zoe of God, ay wala rin pong buhay ang ating physical body. Kaya kapag natapos na tayo dito sa ating earth body, sabi ng Bible, galing ito sa alabok, and then babalik sa alabok, pero itong spirit natin, galing kay I am, galing kay God, galing sa Kanya eternal, at babalik din sa Kanya eternal. Kaya nga dito po natin ikinokonekta lahat na lahat ng tao galing kay God, babalik kay God. Amen. At doon, ikinonekta natin ngayon yung mensahe na ang lahat magmamana ng buhay na walang hanggan. So yan po ngayon yung tinatawag na direksyon ng mensahe sa tinatawag na new beginning na pinag-uusapan natin. So, bilang us, mayroon tayong tinatawag na knowledge about Father. Ibang Panginoon, is my Father, Mother, Brother, Sister. So alam natin about brother, sister, alam natin about father, mother, but kinakailangan nating maranasan ang maging father o kaya maging mother, brother or sister upang magkaroon tayo ng unawa at masabi natin ganito pala ang magiging tatay. Ganito pala ang magiging nanay. So alam na natin ang mga bagay na ito doon pa lamang sa kalagayan tayo ay us sa Genesis 1:26. Kaya lang dahil sa wala pa tayong experience, kaya hindi pa natin nauunawaan kung paano magiging tatay, magiging nanay, magiging brother, magiging sister. So with our experience, doon nagkaroon tayo ngayon ng tinatawag na understanding about mother, father, brother, sister, about Christian, about tinatawag na anumang mga bagay na nandito sa mundo ito. Kung na-experience natin, doon nagkaroon tayo ng understanding. Amen. Kaya, ngayon nasasabi natin, ganito pala ang biyaya ng ating Panginoon. Ganito pala ang tinatawag na born again. Ganito pala ang tinatawag na fellowship. Nung na-experience natin, then nagkaroon na tayo ngayon ng understanding, ng unawa. Ano ba yung salitang biyaya ng Diyos, yung fellowship ng ating Panginoon, yung tinatawag na pag-ibig kay Lord, yung our experience, nagkaroon tayo ngayon na tinatawag na pangnawa. So, sa buhay natin ngayon, sabi ng message, nandito tayo para matuto. At natututo tayo sa mga bagay na alam na natin yung una pa. Subalit, kailangan natin yung experience. Kaya, habang nagpapatuloy tayo, then,
nagkakaroon tayo ngayon ng unawa. Natututo tayo ngayon, kaya hindi tama yung manatili lang tayo sa isang bagay. Hindi tama na sabihin na natin, dito na lamang ako. At hindi na tayo mag-go forward. Sapagkat kapag huminto na tayo, hindi na tayo matututo. Pero kapag nagpatuloy tayo, as we go on sa revelation ng ating Panginoon, then more understanding, more light ang mararanasan natin at lalo tayong natututo sa buhay. Natural at sa buhay natin sa spiritual. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Nawa yung mga bagay na ito na narinig po natin, nakatulong po sa atin, at I believe ang Lord, pinagpalan niya tayo, mayroon tayong mga natanggap na biyaya from the Lord, at masasabi natin, hindi sayang yung ginugol nating oras, panahon, financial, at iba pa, sapagkat ang Lord lagi po niyang binibintigit ang kanyang binapatunayan sa atin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added. Amen. So, it is the Lord ang mag-bless sa atin, mag-supply sa atin,